Okay ba yung sounds? Okay naman. Yan, okay naman. Okay ba yung Yan, okay naman yung sounds natin. Nag-ano siya na. Baka. Okay. Dali nga. Yan, babaan ko lang. Yan. So, okay naman yung sounds natin, guys. Okay po. Yan. So, tayo po muna ay mag-share. Share po muna tayo sa ating newsfeed. Share muna tayo sa newsfeed natin. Yan. Okay. Tapos, share naman tayo sa ating share naman po tayo sa ating groups. Groups naman. Yan. Okay. Okay. Yan. Share lang tayo sa group natin, guys, ha. Yan. Okay. Okay. Yan. Tapos, share din tayo sa ating messenger. Share tayo sa messenger natin. Okay. Share tayo sa messenger. Messenger. Okay. Share tayo sa ating messenger. Yan. Okay na po, no? Na-share na po natin sa ating messenger. Yan. Okay. Yan. So, ngayon mga kaibigan, no? Kamusta na po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang oras ay 11:07, no? So, hindi po magtatagal ang ating live dahil maaga po ako bukas gigising. Ako po ay merong lakad, may pupuntahan. So, kamusta na po kayo mga kaibigan, no? Mga OFW na gising pa rin dahil iba pong oras sa inyo. Yung iba po ay umaga sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening. Kung ano man po ang oras sa inyong lugar, no? Marami pong salamat, no, sa pag-drop by. Yan. So, ang atin pong tatalakayin ngayon, mga kaibigan, ang pamagat ng tatalakayin natin ngayon ay humba. Yan, humba naging dahilan ng away. No? So, sino ba sa inyo nakakain na ng humba? Yan. Alam niyo ba na ang humba ay napakasarap? Ito ay lutong Bisaya. Yan. Yan po ang luto na madalas noon ay niluluto ng aking mother na pag niluluto po niyang humba ay talaga namang napakasarap. Talaga namang napaparami ang aking kain kasi masarap po talaga ang humba. Ito po ay luto Bisaya, no? So, the same po, no? Ang luto po ng mga taga Davao, no? Doon sa luto namin ng humba ay the same lang po dahil the same po kami, no? Taga Mindanao din po ako, no, mga kaibigan. So, the same lang po ang luto. Kung paano niluluto ng mga taga Davao, yung humba, gano'n din po yung luto namin, no, sa humba at talagang ito'y napakasarap, no. So, eto nga mga kaibigan, no, pinagmulan ng away, no, ng pagkagalit-galit nitong mga DDS. Ganyan po sila kababaw, humba lang sila po ay nag-aaway na, no? So, yan po mga kaibigan, humba lang yan. Uy, nandito pala ako. Andito pala ako. Yan. Uy, sandali. Nag-edit pala ako kanina, guys, no? Nag-edit ako kanina. Sandali, Nag-edit ako ng okay. Yan.
Okay, mga kaibigan, 97K followers na pala tayo sa Facebook, hindi po natin namalayan, 'no? Marami pong salamat sa mga nag-follow, 'yan. Okay. So, eto mga kaibigan 'no, balita, 3 hours ago, ah, basahin lang natin 'tong balita, 3 hours ago, hindi niyo kita, eh. Hindi niyo hindi niyo kita 'no? So, hindi niyo kita guys, ako na lang po ang magbabasa 'no? 3 hours ago itong balitang ito mga kaibigan 'no, GMA News. At pagkatapos ay kokomentuhan po natin ito guys 'no. So, sabi po dito sa balita 'no, 3 hours ago, sabi po dito, "The camp of former President Rodrigo Duterte has questioned the jurisdiction of the International Criminal Court in handling his case," according to Vice President Sara Duterte. Yan. The Vice President made the remark during her visit to the Filipino community in Kuwait on Friday. So, mga kaibigan, no, si VP Sara Duterte ay pumunta po sa Kuwait at siya po ay nakipagkita sa mga kababayan natin noon, mga OFW. At dito nga, sinabi pa nga niya dito mga kaibigan, no, yung tungkol nga po sa kanilang pagfa-file. No, sabi po dito, meron silang final yung pag-question ng jurisdiction ng korte sa kaso ni dating Pangulong Duterte. So ito po kini-question po nila yung tungkol po sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi po dito, simple lang ang sinasabi nila, nag-imbestiga kayo, lampas na ang 1 taon na pwede kayo mag-imbestiga. Dumating ang 1 taon bago kayo nagsimula mag-imbestiga, kaya hindi na yan pwede, the Vice President said. So mga kaibigan, mahilig po sa ganito 'no, ang Vice Presidente at ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga kampo, mahilig po sila sa ganito. Yung kanila pong kini-question yung mga jurisdiction, kini-question po nila kung yang kaso na yan ay, ah, katulad ng ginawa nila sa impeachment, may 1 year bar rule na tinatawag. Dito naman po mga kaibigan ay kini-question naman din nila kasi lampas na daw ng 1 taon 'no. So, ang sabi po niya, hindi daw po puwede 'yun. Dumaan ang 1 taon bago kayo nagsimula mag-imbestiga kaya hindi na 'yan puwede, the Vice President said 'no. So, tingnan nga po natin yung ano, ah, yan. So, ano po kaya ang isasagot dito 'no, ng ICC? Duterte camp says ICC violated limit for probe according to VP Sara Duterte. So, ito po ang hilig nila 'no, mahilig po talaga sila sa pag-question 'no, dito po sila umaatake sa mga technicalities. Pero ayaw po nilang sagutin ang mga tunay na mga issue at ang mga katanungan ng taong bayan, kung paano nila lulusutan yang mga tinatanong sa kanila, yung mga inaakusa sa kanila, hindi po nila alam kung paano. Pero magaling po sila dito sa pag-question ng mga technicalities, sa pag-question ng mga jurisdiction, dito po sila magaling sa pag-iwas. Pero kung sasabihin natin na sumasagot sa mga katanungan, wala. Wala po silang ganyan. Hindi po nila alam kung paano sumagot ng tama, ng maayos para, sila ay ma-acquit 'no, sa kanilang kaso. Kasi hindi naman talaga nila alam kung paano sagutin dahil alam naman talaga nila na sila ay merong kasalanan. Katulad na lang nito, ang kaso ni dating Pangulong Duterte, crime against humanity, malinaw pa sa sikat ng araw na ang dating Pangulong Duterte ay merong kasalanan. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na siya ay merong kasalanan kahit na i-deny pa ito ng mga kampo ni VP Sara Duterte. Pero malinaw na malinaw
na may namatay, merong sinugi, at malinaw na may mga binayaran na mga kapulisan. Milyon-milyon ang binayad sa mga kapulisan ito para lang sila ay kumitil ng buhay, 'di ba? Kaya mga kaibigan, hanggang dito lang yang mga yan mga kaibigan, yan lang ang alam nila. Yung magtanong, mag-question sa jurisdiction na, wala na daw jurisdiction ang ICC, mga kaibigan. Yan po ang diyan sila magaling, master nila yan. Katulad ng ginawa nila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Imbis na sagutin yung mga katanungan, yung tanong ng bayan, imbis na sagutin, ang ginawa po nila ay questionin ang 1-year rule ban na tinatawag. Kaya mga kaibigan, hindi po nakatakas si VP Sara Duterte dahil yung multo nandiyan pa rin pabalik-balik. At kung hindi man ito aksiyunan ngayon ng Korte Suprema, kung hindi man itama ng Korte Suprema ang kanilang pronouncement, no, na unconstitutional daw ang impeachment ni VP Sara Duterte. Kung hindi man nila yan gawin, mga kaibigan, nandyan pa ang February 6, 2026. Napakabilis na lang po. Ano na ngayon? August na guys, no? Malapit na po ang September. Pagtungtong ng September, October, November, December, napakalapit lang po. Napakabilis na po ng panahon. So, napakabilis lang po ang pag-aantay natin February 6. Kung hindi man nila ito ngayon aksyonan, meron pang February 6. At marami pang pagkakataon para makapagsampa ulit ng impeachment. Hindi makakalusot dito si VP Sara Duterte. Kahit anong gawin niya, hindi talaga siya dito makakalusot. At ito, ang maghahunting sa kanya na katulad ng isang multo, lalong-lalo na siya ay may balak na maging Pangulo ng Pilipinas. Paano ka magpapangulo ng Pilipinas kung hindi mo nga masagot ang mga katanungan sa'yo? Kung ayaw mo ng accountability, paano ka magiging Pangulo ng Pilipinas kung yung DepEd mismo ay hindi mo nga naayos? Ang DepEd, total failure, bigong-bigo ang Vice Presidente na iangat ang DepEd, bigong-bigo si Sara Duterte na ang mga problema ng DepEd ay solusyonan. Yan po ang katotohanan. Si VP Sara Duterte ay isang malaking bigo. Bigo siya, mga kaibigan. Kaya nga, di ba, sa kanyang mga interview, kapag ni-interview siya, kamusta po, hopeless. This country is going to hell. Hopeless. Hopeless. Kasi hopeless siya eh.